Naginit na usapan, umatikabong bangayan, diskusyon na may resolusyon, sa kauna-unahang talakserie sa telebisyon. Face to face now with Miss Ami Perez. Happy morning mga Sausawera at Sausawera! Handa na ba tayo sa talakan? Saan ba kayo? Sa puti o sa pula? Eso, Ryan, ready na rin ba? Abay, ready na kami. What about you, Han? Ready na rin siyang! Sausawa na! Saan tayo? Face to face na! Ating pag-usapan, aminan, awayan at magugkayan. Gusto mo bang mag-isaw-saw tara na kaibigan? Bangayan ay solusyonan. Face to face. Sinong sisimpa mo? Face to face. Sinong ngingiti? Face to face. Ang mga problema? Face to face. Pagtalikuran, harapin mo face to face. Hello mga kapatid! Isang fresh na morning po sa inyong lahat. Bagong taon, bagong hamon. Pero kami po dito sa Face to Face ay walang problemang uurungan. Siyempre, lahat po yan ay aming susubukang ayusin at solusyonan. Hindi po kami magsasawang maghatid sa inyo ng mga eksklusibong talakan, bangayan o krayan na talaga naman pong kinapupulutan naman natin ng aral, hindi ba? At upang patunayan po mga kapatid, narito ang ilan sa mga maganda at mga nakakatuwang komento sa ating pong fan page sa Facebook. Ito na ang sabi ng mga sausawero mula kay She Banaag, Chang Ami. Nakakaloka ang program mo. Sobrang nakakaaliw bawat episode na pinapalabas ninyo araw-araw. Salamat po. Kahit nasa bahay ka lang, parang lagi akong may sariwang chismis na nasasagap. At nung bakasyon nga ang husband ko kasi dito sa lupa, laging nakaabang pag 10:30 ng umaga. Sa lupa talaga, di ba? At ngayong nasa barko na kasi siya, yun naman pala. Tuwing magka-chat kami, abay ask pa rin niya kung ano ang episode niya today sa Face to Face. Sobrang inspiring po ang mga payo ng trio tagapayo at syempre nagkaroon din kami ng mga kaalaman sa kanila. At sana nga po tumagal ang programa ninyo katulad ng programa katulad nyo sa Kapatid Network. Ayun. Salamat. Ito mula naman sa ating sausawero na si Alan Sanchez. Sabi niya, dahil sa face-to-face, abay natutong magpatawad ang mga taong hindi marunong magpatawad. Yan ang totoo. At yan ang gusto namin talagang ibahagi sa inyong lahat. Idol ko po talaga ang trio tagapayo, lalo na si Attorney Acosta. Ang galing po ninyo, panalo kayo sa Masang Pilipino. Salamat po muli. Maraming salamat sa inyong lahat. At pero syempre, bago tayo mag-umpisa, may eksplosibong pahayag raw ang kapatid nating si Hans Mortel. Ano na ba ang latest sa'yo, Hans? Siyang, ang latest ay meron na tayo syempre radio show gabi-gabi sa 92.3 News FM, ang AOA, Ami and Hands on Air. Kaya dapat mga kapatid, sa umaga face-to-face, sa gabi magkarinigan at magtsikahan naman tayo sa radyo. Masishare din namin doon ang mga aral na natututunan natin. Syempre, Patsang Ami, kung di muli sa ating trio tagapayo, hindi ba? Nako, etong tatlo pong ito, totoong sinabi nyo, napakahusay at talaga namang nakaka-inspire. Sabi ko nga, kung ako magkakaanak, sana yung mga magiging anak ko, maging katulad nila. Isang attorney, isang doktor, at isang pare. Hindi ba? Parang kompletong-kompleto talaga ang sangkap. Kaya naman kilalanin po natin sila. Ang atin po munang legal expert. Siya po ay Professor of Law ng College of Law ng University of the East. Wala pong iba, kundi si Attorney Benedicto Acosta Jr. Ang ikalawa naman nating tagapayo, ito po yung sinasabi ko kaninang doktora. At siya po ay eksperto sa psychology. Kaya naman, kayang-kaya niya talagang pagbatiin ang mga taong medyo may hindi pinagkakasunduan. Wala pong iba kundi si Dr. Camille Garcia.
Ang ikatlo nating tagapayo, ito naman kahit sobrang init na ang ulo mo, abay, sa sobrang lumanay niyang magsalita at talagang ipaparamdam sa'yo na ikaw ay kanyang inuunawa at iniintindi, ay talagang syempre maglulubag din ang iyong loob. Ang ating pong spiritual advisor, wala pong iba kundi si Father Sunny Merida. Ayan siya, kumpleto na ang trio tagapayo. Ikaw ang may scoop. Ano na naman ba ang pag-uusapan nating issue ngayon? Isang ina po ang may hinanakit di umano sa sarili niyang anak dahil nagawa raw po siyang hampasin ng kanyang anak ng washboard sa ulo na naging dahilan upang siya po ay itakbo sa ospital. Yan mga kapatid ang ating face-to-face issue of the day. Ang ina ni Gladys Reyes, may hinanakit raw sa kanya? Sorry ko talaga sa kanya, siyempre anak ko talaga siya. Kaso lang siya talaga, ang sorry niya sa akin, hindi nanay. Nasa labas ako, minumura ko niya ako. Tapos walang respeto. Wala na ako pakialam sa kanya. Nabuhusan ko siya ng mainit na tubig. So yun, wala po siyang prueba na naging bastos ako sa kanya. Opo, sabihin ko po sa inyo, amin ko po sa inyo na mura ko po siya. Pabaya po siyang ina, sobrang wala siyang kwenta ang ina. Almost 15 years po, ngayon ko lang po nakilalang nanay ko pula pa siya. Inaamin ko, galit ako, may sama ng loob ako sa kanya. Hindi mo ako marespeto bilang nanay. Respetuhin mo ako bilang nakakatanda, nakapitbahay mo man lang. Sobrang masama yung loob ko sa iyo, kaya hindi ko alam kung paano magpapatawad. May katotohanan nga ba ang lahat ng ito? Malalaman na ngayong umaga. Dito lamang po sa Face to Face. Mga kasawsawan, siya raw po ay nahiwalay sa piling ng kanyang mga anak pero nang siya po ay magbalik, naging kontrabida naman daw ang anak niyang si Gladys Reyes. Narito po, si Nympha Reyes. Pasok! Magandang umaga po, Aling Nympha. Ano po ba ang nangyari sa inyo ng anak po ninyong si Gladys? Nagkikita kayo ma'am tuwing umaga. O kahit anong oras, minumura niya ako. Nandun yung walang hiya daw akong ina. Ano po ba ang nangyari at kayo ay nagkahiwalay kasi ng anak po- po ninyong si Gladys nung siya po ay lumalaki? Nagtrabaho po kasi naghiwalay kasi kami sa tatay niya. Oh, ilang taon si Gladys no nung naghiwalay po kayo 5 ng years old asawa po niyo? siya noon. Ilan po silang magkakapatid? Tatlo po yan sila, Tatlo, ma'am. okay po. Napilitan po akong iiwan yun sa bali kapatid po ng tatay ko. Oo. Kasi siya nandito sa Maynila eh. Tapos po, nagtrabaho po ako. Siyempre po, pag magpakatulong po kayo, di ba, minsan lang po kayo makauwi sa isang buwan. Opo. Yun lang po ang uwi ko. Pero nakikita naman po kayo ni Gladys nung nakikita. siya ay lumalaki. Oo, nakikita na. Alam niya na kayo po ang nanay niya. Opo. Okay. Tapos yung kasi mga 2000 po, nagkaroon pa ako ng karelasyon po, pangalawang asawa kong Kumbaga, tumibok po ulit ang puso Oo. niyo. Opo. Tapos, yun na nga po na hindi ako nakawin. Nambaga 7 years talagang hindi ako nagpapakita sa kanya. Oo, 7 years. So ano naman po ang dahilan? Bakit hindi po kayo nagpakita ng 7 Ang sa akin, taon? kasi yung naging asawa ko ng pangalawa, kumbaga wala siyang staple pa na trabaho, kumbaga helper pa lang siya noon, wala pa talaga siyang pera. Kumbaga kitang malaki na wala akong maibigay sa kanila dahil Yung po bang una ninyong asawa na tatay ni Gladys, kayo po ay kasal? Opo. Itong pangalawang kinakasama po ninyo ngayon, nagpakasal kayo, hindi? Hindi po. So, gaano nakatagal po kayong nagsasama nitong pangalawang asawa po ninyo? 9 years na po ngayon. Ilan po ang anak ninyo? 3 din po. So bali, 6 na. Oho. Lahat-lahat ang anak po ninyo. Sino ho ba ang nagpalaki kay Gladys? Yung yung tsahin ko Ano na pong pangalan ng tiyahin nyo? Reza po. Risa. Sinubukan po ba niyo siyang kausapin? At tinanong nyo na ano ba ang sinasabi niyo sa bata nung lumalaki si Gladys? Kasi maaring may mga nagsabi sa kanya ng hindi magaganda, kaya Kinakausap parang ko naging naman ganun po ang relasyon siya. nyo. Sabi naman niya, maayos naman daw po. Siguro lang daw, yung sa pabarkada nga yung bata, kung mahalos magdamago sakali yung bata eh. Kayo po ba ngayon ay magkasama sa isang bahay? Hindi o po, ma'am. Kumbaga magkasama sa isang lugar, Isang nagkikita lugar kayo po. talaga. At kasama nyo na po yung 3 anak ninyo dun sa
pangalawang asawa Oo, ninyo. magkasama kami. Yung ibang po bang mga anak ninyo magkakasundo naman doon sa Opo, sa magkasundo. una at dito sa pangalawa? Na Opo, ipaliwanag magkasundo nyo naman po sila. ng maayos. Oo, wala namang problema sa kanilang... Kamusta po ang trato ni Gladys dito sa tatlo pang anak ninyo Oo. na sa Okay pangalawa? naman, pag tinatanong ko yung panganay namin, na yung sa pangalawa ko nga, tinatanong ko, di naman daw siya inano ng atin niya, okay Oo. naman daw. Napag-alaman ko po, batay dun sa naging research na nagkaroon nga kayo ng matinding away po nitong panganay ninyong si Gladys at Oo. umabot sa puntong hinampas kayo ng Washing board po. Bakit? Doon sa tinitirahan ng yung sa tiyahin ko, yung bali nagpaalaki kay Gladys, may bata doon na hindi rin malayo sa namin, pamangkin ko din. Opo. Nag-iiyak, sabi naman tong kapitbahay ko, Ate Nimpa, puntahan mo nga doon sa sa tiyahin mo. Baka inano nga ng anak mo dahil nga maldita. Alam ng mga kapitbahay talagang maldita yung batang yan. Sumilip lang po ako. Pag silip ko, nakita ko yung bata, hindi ko naman tinanong yung bata, basta nag-iiyak lang siya. Lumabas ako, doon ako sa, hinanap ko yung tiyahin niya, nagpalaki sa kanya, na ang bata nga nag-iiyak, baka ako, inaano niya. Siguro ho, pinagsabihan, ako ang napasama. Sabi sa akin, nung kinhapunan, kasi pumunta ako sa akin, nangingi ako ho ng mainit na tubig. Sabi niya sa akin na, madaldal daw ako, walang hiya daw ako, masyado raw akong madaldal. Sabi niya sa akin. Sabi ko gano'n sa kanya, tama na, tumigil ka na, hindi naman kita inaano. Wala naman akong sinasabi sa'yo. Bakit ba ganun ang galit mo sa akin? Sabi niya sa akin, tumigil ka na, umalis ka na. Yung dala ko, mainit na tubig, ma'am, na konti, na sa ko na, masakit na talaga sa akin na, nabuhos ko talaga ho yun sa kanya. Yung pagbuhos ko sa kanya, tumayo siya kasi naglalabas siya. Yung washing board, ma'am, hinampas niya sa akin. Tumama ho dito sa ulo ko, ito dugo, kasama ko pa yung maliit ko hong anak. And sabi ko nga sa akin sa doktor, kung gusto ko pa raw ipabarangay kasi binigyan na medical sabi ko wag na ho kasi anak ko ang nag-ano lang. So hindi po kayo nag-report sa barangay? Hindi po. Sinabi niyo po ba dun sa mga tiyahin ninyo na nagpalaki kay Gladys na yun ang ginawa sa inyo? Nalaman po ba nila? Nalaman ho nila. Anong naging reaksyon nila? Siguro pinagsabihan nila, di naman kasi ako pumapasok na sa kanila simula nung nangyari. Mga kapatid, bakit nga po kaya nagawa ni Gladys na saktan ang kanyang sariling ina? Upang sagutin po ang mga naging hinaing ni Aling Nimpa, narito po ang kontrabida sa buhay ng kanyang ina, Gladys Reyes. Pasok! Gladys, gaano katotoo na hinampas mo ang nanay mo ng washboard sa ulo? Opo, totoo po yung kasi naglalaba po ako. Marami po siyang bagay na hinahanap, hindi niya po mahanap. Tapos ako po yung pinagbabalilingan niya. Tapos binuhusan niya po ako ng tubig mainit sa likod kaya ako po nagawa sa kanya yun. Pero gaano katotoo na pinagmumura mo siya at kung ano-anong mga masasakit na salita Hindi ko ang naman po siya sinasabi? minumura Sinungaling ka, wag ka Paano ako naging sinungaling? Hindi naman talaga kita minumura, di ba? Minumura mo ako sa labas, marami nakakarinig sa'yo. Pagsabihan lang kitang umuwi ka na. Anong ginagawa mo sa akin? Minumura mo ako. Diretsa ang tanong, Gladys. Galit ka ba sa nanay mo? Opo. Bakit? Kasi wala naman siya. Wala naman siya sa tabi ko eh. Paano ko lang maano yung loob ko sa kanya? Siya ba kasama ko? Hindi naman po Mga eh. kapatid, ang buong pahayag po ni Gladys, malalaman nating lahat dito lamang po sa nag-iisang talakserye sa telebisyon, ang Face to Face. Ako na lang umiiwas sa'yo dahil minumura mo ako. Hindi mo ako kailangan iwasan ko talaga ang anak mo. Ako yakapin mo ako. Yakapin din kita. Ganun lang. Ayaw mo gusto ko talaga tayo. Minumura mo na ako. Pag talikuran, harapin mo, face to face. Face to Eksklusibo po natin narinig ang mga naging pahayag po at sama ng loob ng ina ni Gladys at ngayon nga po ay makakausap natin at malalaman naman natin ang kwento ni Gladys. Tinanong kita kung galit ka sa mama mo at ang sabi mo ay oo. Bakit? Kasi wala naman po siya eh. Hindi naman po kasi ako kontento sa pagmamahal ng tiyahin ko. Siyempre, nanay ko po siya. Almost 15 years. Tsaka siya babalik. Nagulat pa nga po ako. Tinanong ko, nanay ko pala yan. Siyempre, Pero ang sabi ng mama mo,
nung iniwang kayo sa tiyahin mo, dumadalaw naman siya ng isang beses sa isang buwan at Dumadalaw ako. alam mo na siya ang mama mo. Kahit yung mga kapatid mo, di ba? Alam ng mga kapatid mo. Dumadalaw ka? Eto na ba ako? May ganito na ba ako? Wala naman, di ba? kasi paano Nagdadalaw nabarkada ka ngayon, Di ba wala eh? naman ako isip na dumadalaw? Ano sana alam ko hindi ako nagkakaganito kung dumadalaw ka? Hindi! Ikaw lang kasi matigas lang ang ulo mo. Bakit Di ba ang kayo naman dalawang... ako nagkakaganito? Gladys, alam natin na may naging pagkukulang ang mama mo. Pero siya ay nagtrabaho, kaya wala siyang choice kundi iwan kayo. Di ba? Masakit yon. Pero dinadalaw naman niya kayo, di ba? At pinapaliwanag niya sa'yo. Anong sinasabi sa'yo nung tsahin ng mama mo nung iniwan kayo doon? Wala naman po nakwento si tita sa akin. Yung alam ko lang daw po, nagtatrabaho daw po. Ako po nagtatrabaho, pero wala naman po yung nakwento sa akin si tita. Okay. So, nung sinasabi ng tita Risa mo na nagtatrabaho si mama mo, anong edad mo na noon? Siguro ba nga ano po, 10? Mga 10 years old. Hindi mo naunawaan na ganon, na kailangan na nagsasakripisyo si mama mo? Bakit hindi mo pinahalagahan yung sakripisyo niyang yun? Na Tataka tinitiis lang nga ako. niya na hindi siya nakakauwi, nagtatrabaho siya para lang sa inyo. Mahirap bang unawain yun, Gladys? Pinagdaan mo na ako. Ginausap niya ako ng mabuti. Hindi ka niya kinausap kahit na minsan? Kinakausap kita, ayaw mo lang tumanggap, ayaw mo humarap sa akin, kundi puro na marinig Hindi nga ito, ito. Gawin mo na ako nakakausap mo ako. Eh, mga kapatid mo nga, mga lalaki, tanggap niya ako. Ikaw, nga babae, dapat alam mo kung ano naramdaman ko rin, dahil babae ka. Nararamdaman ko, nararamdaman ko bilang anak mo. Pero kasi Gladys, ang pinupunto namin dito, kung ano pa man ang naging dahilan ng nanay mo pa rin yan. Wala kang karapatan para murahin siya. Kahit na sabihin mong 7 taon siyang umalis, wala kang karapatan na murahin Pero siya. nagkinadyan siya ng ano, ma'am, 15 to 16 years old, ma'am, hindi naman siya ganyan, ma'am, eh. Nung nag-17 na siya, pumatro ng 17 hanggang napabarkada. Kasi nabigla lang naman po ako sa ginawa niya. Binalian niya ako ng tubig mainit sa likod eh. Pero Gladys, napag-alaman din namin sa research na kapag pagkakaharap mo mga kabarkada mo, minumura mo ang nanay mo. Minumura, sinungaling. Pag pinapauwi kita, kung lasing ka na, sasabihin mo sa umalis ka na, kung saan ka galing lupalop. Paano mo nagagawa sa sarili mong nanay yon? Di ba sabi ko naman sa'yo, kahit kunting respeto lang naman hinihingi ko sa'yo eh. Hindi mo nga ako yung respeto bilang anak mo, re-respetuhin kita. Ano bang respeto ang Anong ko respeto sa'yo? ang gusto mo, Gladys? Gusto kaya, ba't hindi mo kaya pupunta sa bahay namin? Lapit-lapit na ng bahay namin Pupunta ako, anong ginagawa mo sa akin? Ginagawa ko Ako na lang sa'yo. umiiwas sa'yo dahil minumura mo ako. Hindi mo nga kailangan iwasan ko talaga ang anak mo. Kung yakapin mo ako, yakapin din kita. Ganun lang. Ayaw mo Ano gusto mo kita talaga yakapin? tayo. Minumura mo na ako. Hindi kita mamarahin. Bit-bit ko pa yung anak, kapatid mong maliit. Oh, sige Ano nga. kaya ang opinyon ng ating mga sausawero dyan sa Pulahan? Ate, halika. Ano yung itatanong mo? Gladys po. Sana Gladys, patawarin mo na ang nanay mo. Huwag mo siyang mumurahin dahil kahit anong mangyari, nanay mo pa rin siya. Darating ang panahon, magiging nanay ka rin, magkakamali ka rin. Ako, Chang, ang gusto kong itanong kay Gladys, yung mas nagalit ba siya na nung pagbalik ng mami niya, meron ng ibang mga anak at may iba ng asawa. Kasi baka isa yun sa malaking dahilan. Parang nahihirapan siyang paniwalaan yung sinasabi ng mami niya na kaya siya lumayo para sa kanila. Kasi nung pagbalik, nakita niyang may ibang pamilya na. Gladys, sumabama daw ang loob mo nung nalaman mong may ibang pamilya na ang mama mo. Hindi naman po sa galing po. Selos lang. Selos ka. Sa bago niyang anak, nagagawa niya lambingin mo. Sa kanya, anak niya, nanay ko siya. Hindi ko man lang naramdaman sa kanya yun. Bata pa ako. Ito yung pagbibigay niyang pahalaga sa bagong anak niya. Paramdam niya naman sa akin. Paano nga maramdaman? Hindi mo nga ako matanggap-tanggap, di ba? Pero hindi mo rin siya kasi binibigyan, Gladys, ng Hindi mo ako binigyan ng pagkakataon ngayon. pagkakataon eh. Kasi nga, nandun na tayo, nangyari na ang nangyari. Hindi na tayo makakabalik nung bata ka.
So Gladys, ang tanging mahalaga na lang ngayon ay yung simula sa araw na to, yung pwede ninyong gawin na magkasama, di ba? At sa mga darating pang panahon. Bakit ayaw mong bigyan ng pagkakataon ng nanay mong maging malapit sa'yo? Hindi pa ako handa. Masyado na magulo isip. Hirap magpatawad eh, pag hindi ka pa handa. Ayoko maging plastic sa sarili ko. Nasasaktan ako. Attorney, napakinggan po natin ang sama ng loob ng nanay at ganun din po ng anak. Pero dun sa narinig din natin sa kanilang kwento, kadalasan kasi ang mga kwentong naririnig natin ay yung nanay na nanakit sa anak. Sa pagkakataong ito, anak ang nanakit sa nanay o pareho sila nang dahil sa emosyon. Mas mabigat po ba ang pwedeng ikaso kay Gladys? Nalaman natin na nasaktan o sinaktan ni Gladys ang kanyang ina. Ito ay pumapasok sa krimeng physical injuries. At kung halimbawa yung naging sabi nga ay injury na nasustain o natamon ng kanyang ina na si Nympha, ay siya ay hindi nakapagtrabaho ng 10 araw o higit o kaya ay nangangailangan ng medical attendance ng gayong ding duration, 10 araw din, abay papasok ito sa less serious physical injuries. At dahil si Gladys ay anak ni Nympha, medyo mas mabigat ang karampatang parusa rito. Yung po bang mga magulang na nangiiwan sa kanilang mga anak na dahil nga po sa hirap ng buhay, meron po bang pwedeng ikaso sa kanila? Meron din Tiangami. Yung bagong batas ngayon, yung Republic Act 9262, na kapag ang naging epekto ng pag-abandona ng magulang sa kanyang minor de edad na mga anak, ay nagkaroon ng psychological suffering or sinasabi nating emotional suffering ang mga minor de edad na anak na ito, ay mayroon ding karampatang kaparusahan ng mga magulang. Marami pong salamat, Attorney Acosta. Mga kasawsawan dito sa studio, abay panahon na para malaman ang kanilang opinyon. Hans? Boto hands na. Pula ba o puti? Go! Boto na tayo! Sa unang round ng ating boto hands, malinaw na nakararami sa ating mga sawsawero-sawsawera ay pumapanig kay Ate Nympha, kay Mami Nympha. Pero may mga nakikita naman akong pula na sinasabi rin namang naiintindihan din naman nila ang sama ng loob nitong si Gladys. Makasama naman po natin ngayon ang taong nakasaksi po at nagsugod kay Aling Nympha sa ospital nang siya po ay hampasin ni Gladys. Ang buong pangyayari po ay kukwento na niya. Tawagin po natin si Lea Quintos. Pasok! Ate Lea, nakita mo ba yung buong pangyayari nung hampasin ni Gladys ang mama niya? Kasi po nung hapon nung oras po na yon, kami po ni Ate Nympha ang magkausap. Tapos maya-maya po pumasok po siya dun sa tinitira ni Gladys. Kumuha po siyang tubig na mainit. Maya-maya po narinig na lang po namin, nagsisigawan sila, may gulo. Nung pagsilip ko po dun sa bakod nila, nakita ko po duguan na si Ate Nympha. Ano kaya ang nangyari matapos masaktan ni Gladys ang sarili niyang ina? Ang buong detalye po, malalaman natin mula kay Ate Lea sa pagbabalik po ng Face to Face. Nung nakikita ko sa mga anak niya, hindi ko nasasabi sa amin ng mga kapatid. At yun talaga ang kinasasama ng loob. Paramdam niya sa akin na siya. Paparamdam ko sa kanya kung gano'ng kasarap magmanis ang anak na Harapin mo, face to face! Mga kapatid, kanina po narinig natin kung paano nagsimula ang away po ng mag-inang Gladys at Aling Nympha at itong araw po
ay buong-buo na nasaksihan ni Ate Lea. So nung nakita mo na duguan na yung ulo ni Mama Nympha, alam mo ba kung sino ang nagsimula na manakit sa kung sino? Kasi po nung hapon po na yon, galit na po sa amin si Gladys eh. Bakit? Kasi nga po ako po yung nagsumbong sa nanay niya na may umiiyak na bata doon sa kanila, na baka inano niya, yung sinaktan niya yung bata. Kaya Bakit naman sasaktan ni Gladys yung bata? Kasi yung boses niya naririnig ko po eh. Anong naririnig na niyo? malakas, na Anong sinasabi niya? pinapagalitan niya yung bata. Tapos, inano niya po, ano-ano po sinabi niya sa nanay niya, kaysa pa kay Alamera daw kami. Pati sa akin nagagalit siya kasi akala niya nung mga oras na yun pinagchichismisan namin siya ng nanay niya. Matagal niyo na po bang kilala si Gladys? Nakita niyo siya kung Opo. paano lumaki? Opo. Ano po bang pagkakakilala niyo sa kanya? Nung bata po yan, tahimik lang po yan. Hindi po siya palalabas ng bahay, nag-aaral lang. Pero nung naging dalaga po siya, nag-iba na po siya. Yung Paano nag-iba? Parang naging Napabarkada? astig-astig na po. Opo, ganun po. Parang yung palaban, naninigarilyo. Pag tingnan mo lang siya, nagagalit. Ganun. Sa palagay mo ba, Ate Lea, na marahil ang dahilan kung bakit siya nagbago ng ganon, dumating na yung nanay niya o hindi? Bago pa dumating yung nanay niya, ganon na siya? Bago pa po dumating yung nanay niya, ganun na po siya. Tapos, lalo pa siyang naging malala nung dumating yung nanay niya. Yung dalawang anak ni Ate Nympha, yung sumunod po kay Gladys, ay babae rin po ba o lalaki? Lalaki. Ilang taon? Kambal po kasi sila, mami. Oo. 15 years old na po sila. Kamusta yung relasyon po ninyo doon sa kambal? Okay naman po, wala naman kaming problema. Naunawaan naman po ba nila yung nangyari? Opo. Kasi isa rin sa pinakaano dito, Aling Nympha, siyempre yung mga bata rin naman ho, may pakiramdam din naman ho sila. Natural lang na sumama ang loob nila dahil una na nga ho, nawala kayo, sila ay pinalaki ng kanilang Lola Risa, tapos po, nagkaroon kayo ng ibang pamilya. Mahirap din naman ho sa bata na unawain yun at tanggapin ng ganun-ganun lang kung hindi po ninyo ipinaliwanag ng maayos Sa akin, din. ma'am, sana naman, ma'am, kung mag-usap lang kami ng maayos. Kasi nga hindi nga kami nakapag-usap. Maigi pa nga yung mga kapatid niya nakapag-usap kami maayos. Kaya okay yung relasyon namin. Siya lang naman kami hindi talaga nakapag-usap. Yung bang dalawa, yung kambal, Ate Lea, nakikita mo ba na binabastos si Aling Nympha? Nakikipag-usap naman po sa kanya, ginagalang naman po siya. Siya lang po talaga ang matigas ang ulo. May samaan ng loob ka ba kay Gladys din? Meron po. Ano? Kasi po, pag po nakikita niya kami ng nanay niya nag-uusap, galit na galit po siya sa akin. Akala po niya, chinichismis namin. Chinichismis Bakit ko ka siya. galit, Gladys? Ganyan naman po yan kasi mga chismosa po kasi yan. Lagi sila sa kanto, nag-aabang na i-chismis. Ang kapal ang mukha mo, wala kami chinichismis ha. Mas lalo ka na. Ay, ako naging makapal yung mukha? Oo, talaga Ay, makapal ang ganda mo, mukha. bebe. Talaga. Saan? Saan? Talaga. Ang kapal ang mukha mo. Mas makapal ang mukha Ano mo. naman ba ang meron, Gladys, para i-chismis kanila? Yun nga po yung ginagawa ko lang daw po ano yung nanay ko. Lagi ko lang daw po sinasaktan, tapos lagi ko lang daw po minumura. Ikaw ba yung anak? At marunong ka pa? Ha? Ikaw dito? Tinutuwid lang kita. Hindi dapat yung ganyan ang trato mo sa nanay mo. Bakit ka, kumbaga, nahihirapan na tanggapin na may isa pang pamilya ang mama mo? Hindi Bakit? ko alam, hindi pa siguro ako handa para sa kanya. Hindi, kumbaga, yung nakikita ko sa mga anak niya, hindi ko nakita yung ginawa niya sa amin ng mga kapatid ko. At yun talaga ang kinasasama ng loob mo. Paramdam niya sa akin na nanay ko siya. Paparamdam ko sa kanya kung gaano kasarap magmahal ang isang anak sa nanay. Mga kapatid, tawagin naman po natin ang matalik na kaibigan ni Gladys na hinihingahan daw po niya ng lahat ng kanyang sama ng loob. Narito po, si Ferdy Bulao. Pasok! Ferdy, ano ba ang madalas na kinukwento sa'yo ni Gladys? Minsan po kasi, na nagsasabi po siya sa akin ng sama ng loob na yung nanay niya po, hindi na siya binabalikan kasi po nag-asawa na ng iba. Naging mabuti ba kayong impluensya kay Gladys Opo. bilang mga kaibigan? Opo. Anong pinapayo mo sa kanya? Sinasabihan ko rin po siya na huwag niyan labanan yung magulang niya kasi magulang niya rin po yun. Pero, hindi ko rin po mapigilan kasi wala rin po akong magawa kasi nga away nila yan, hindi po ako pwedeng makialam.
Pero gaano katotoo na umiinom si Gladys? Opo, umiinom po kami. Naninigarilyo kayo? Umiinom po kami. Isang beses lang po yun nung nagkasiyahan lang po kami pero hindi po sa kalye. Sa harap po kami ng bahay, sa loob po kami ng bahay ng tiyahin niya. Gaano katotoo na nung habang kayo ay nagkakasiyahan na yon, minura ni Gladys ang kanyang Hindi po nanay? totoo yun, sinungaling po yan. Ano sinungaling? Ikaw kayo? Ikaw ang sinungaling, bakla ka. Lola mo nga pinamura ko eh. Sinungaling. Kasi ikaw mo, dahil nga siguro nakakuha na kayo. Inatatagal mo pa yan, parehas lang kayo. Ay, nagulang mo. Ikaw, mas makapal ang mukha mo, Ha? bakla ka. Mosa! Ikaw bakla ka, wala kang kwenta. Wala kang kwenta. Dr. Camille, nauunawaan natin na napakasakit para kay Gladys itong kanyang pinagdadaanan ngayon na 7 taon na iniwan siya ng kanyang nanay at nung bumalik nga, may ibang pamilya na. Makikita mo dito kasi talagang typical kay Gladys yung nagkaroon ng tinatawag nating abandoned child syndrome. Ito ay symptoms na makikita mo sa isang bata na na-abandona either physically or emotionally. Unfortunately, si Gladys ay nakatanggap ng parehong abandonment. So talagang makikita mo na nandun yung tinatawag nating frustration niya na talagang walang nakitang ama at the same time, lalo na ang ina, na talagang nag-nurture yung sinasabing love. Halatang-halata mo na nandun ang pagsiselos ni Gladys sa 3 kapatid na nakababata. Siya mismo, disillusion siya na, bakit ganito yung nanay ko? Bakit sila kayang buhatin, kayang haplusin, kayang hawakan na ganon? Ako, hindi. Kami, hindi. May kinalaman ba dito yung taong nag-impluwensya sa kanya habang siya ay lumalaki o yung environment at naging ganong katigas ang puso niya? Una-una, Ami, yung 2 kambal, nung inabandon kasi ilang taon. Mga magdadalawang taon pa lang. So wala talagang knowledge kung ano itsura nung nanay. So talagang it's that tiyahin na talagang nag-nourish nung na-abandoned na love. Si Gladys talagang automatic, yung time na magpo 5, 6, 7, tandaan nyo sa isang bata, 5, 6, 7 is very crucial para talagang sabihin mo na isang bata ay matutong magmahal. Na wala lahat yun. Walang tatay, walang nanay, tapos ganon. Tapos babalik, may pamilya. Automatic sa ibang tao, talagang merong rejection. Maraming salamat po, Dr. Camille. Ang taong mas nakakakilala di umano kay Gladys kesa sa kanyang ina dahil siya po ang nag-aruga, nagpalaki at nagpaaral magmula po nang iwan si Gladys ng kanyang nanay. Magsasalita na po. Narito si Risa Conejos. Pasok! Ate Risa, gusto ko lamang kung malaman, mula ba nung nagkaisip si Gladys ay naging ganyan na ang parang trato niya sa kanyang nanay o tingin sa kanyang nanay? Hindi naman po, ma'am. Ngayon na lang na nalaman na nag-asawa yan. Masama daw po talaga ang loob niya. Ano ba ang naging paliwanag ni Aling Nympha sa kanyang mga anak nung siya ay umalis? Ang sabi po niya, magtatrabaho daw po siya. Ang kaso, bihira naman po niyang dalawin eh. Yung sinasabi niyang madalas niyang dalawin, hindi po totoo yan, sinungaling yan. Diretsahang tanong, Ate Risa, ano ba sa palagay mo ang naging pagkukulang o malaking pagkukulang ni Aling Nympha sa kanyang Yung mga anak? pag-aaruga po siguro, ma'am, bilang isang ina, siyempre hinahanap po ng mga anak niya yan. Tapos yung sinasabi mong yung kambal, di ba nagsasagutan din kayo? Sinasagot ka ng kambal? Mabait yung mga kambal kaysa dyan. Mabait? Sinasagot ka ng kambal. Sinungaling Hindi ba ako minumura nun? Anong hindi? Ang buong detalye po sa kwento ni Aling Risa, malalaman po natin sa pagbabalik ng Face to Face. Ayaw rin nila sumama sa akin. Sabi niya, tama na raw yung papunta-punta na lang daw sila sa akin. Kasi mas Pero mahal mo yung anak mo sa ngayon. Hindi naman sa akin. Mahal ko rin yung mga anak Diba ko. Ay, nakikita anak ko nila? yan eh. Pinapamili mo, yun lang. Kaya nga bumabawi ako. Ano ka babawi? Huli na. Miss Ami Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark
Si Aling Nympha po ay may hinanakit sa anak niyang si Gladys dahil nagawa raw siyang hampasin ito ng washboard sa ulo, pero mas matindi pala ang mga dinadala pong sama ng loob ni Gladys para sa kanyang ina dahil nga iniwan po silang magkakapatid. At kasama nga po natin ngayon si Ate Risa na siyang nagpalaki kay Gladys. Nung lumalaki si Gladys, ano po ang sinabi niyo sa kanya tuwing hinahanap niya ang nanay niya? Sinasabi ko po, ma'am, nagtatrabaho yung nanay mo. Eh, ang kaso nga lang po, yung habang lumalaki siya, tinatanong niya bakit bihira dumalaw yung nanay niya. Ano pong sinasabi niyo? Pinapaliwanag ko nga po na baka busy lang. Eh, bumalik yan, may asawa na. Siyempre, nakita nung anak ito, may dala ng rin, 3 anak. Doon nag-umpisa po yung pagre-rebuild niya. Hindi naman, pinupuntahan Gaano ko po naman katotoo, din siya. Aling Risa, na umabot sa punto daw na kayo ay nagpahula para lang malaman kung nasan si Aling Nympha? Bakit? Opo, kasi ilang taon na nga po hindi namin alam kung nasaan. Wala kaming kontak sa kanya. Oo. Kaya naisipan po namin ipahula kung nasaan na. O anong sabi ng manghuhula? Patay na nga daw po. Aling Risa, dun sa 7 taon na wala doon si Aling Nympha, sino po ang gumagastos sa mga pangangailangan ng mga bata? Kami po. Kayo po ng asawa ninyo? Opo. Meron po ba kayong sariling anak? Meron po akong anak, ma'am, 3. 3 din? Kaya lalo akong nahirapan nung hindi na nagpakita yan. So nung matapos po ang 7 taon na hindi nagpakita si Aling Nympha, tapos bumalik siya, may ibang pamilya na, hindi niyo po ba kinausap si Aling Nympha na, teka muna, kailangan maipaliwanag ng maayos yan kay Gladys at dun sa kambal. Nag-usap po ba kayong dalawa na kayo lang? Hindi na, ma'am. Bakit? Hindi na. Eh, nandoon na lagi sa asawa niya eh. Bakit po hindi ninyo sinubukang pagsamasamahin ang mga anak ninyo sa isang bahay? Bakit hindi po ninyo siya kinuha kay Ate Risa? Ayaw rin nila sumama sa akin, ma'am. Kahit nga yung kambal, pag kunin ko, ayaw rin nila sumama sa akin. Sabi niya, tama na raw yung papunta-punta na lang daw sila sa akin. Kasi mas mahal mo yung anak mo sa ngayon. Hindi naman sa akin, mahal ko rin yung mga anak Diba ko. nagiging Ay, anak ko Manila? yan eh. Sino bang... Pinapamili mo, yun lang. Pinapamilhan mo yung mga anak mo. Siyempre Sila naman hindi. nakikita mo, mahal ko yung mga anak ko kasi maliliit pa. O alam nga naman, babayaan ko rin sila. Kaya nga bumabawi ako. Paano ka babawi kung huli na? Saan ka babawi? Hindi pa naman huli kung ano pa, kung pagbibigyan mo lang ako. Yeah, patawad. Di mo ba alam yun? Hans, alamin nga natin kung ano na ang boto ng ating mga sausawero at sausawer. Itaas na po yung mga placard na yan. Puti ba para kay Mami Nympha o pula para kay Gladys? Ano ang say nyo? Go na, boto hands, part 2. Pagkatapos nga ng ating mga narinig, mukhang nabago ang isip ng mga sausawero at sausawera. Kanina, first round ng boto hands, mas maraming nakikisimpatya kay Mami Nympha. Pero ngayon, dumami naman ang nakakaunawa na rin sa sitwasyon nga ni Gladys. Siguro ito ay pagkatas nilang marinig ang mga nasabi din naman ng kanyang kaibigan at ng kanyang tiyahe na siyang nagpalaki sa kanya. Upang matulungan po si Aling Nympha at si Gladys na matagal na pong may galit at sama ng loob sa isa't isa at nang sana nga po ay manumbalik ang pagmamahalan at kapatawaran po sa kanilang dalawa. Isang masinsinang counseling po ang ibibigay sa kanila ng ating trio tagapayo. Hindi ka pahanda pero darating ang panahon, maring matanggap mo rin, patawarin mo ngayon na, di ba? Ha? Opo. Ang nakikita ko sa mga mata mo ay sa iyong pag-iyak. Bigla akong nakita, magkamukha sila. Di ba? Nanay mo siya, di ba? At saka mas magandang katayuan yung isang anak na handang nagpapatawad. Sabi ko, napapagod na ako sa Taon na anak. nagkulang ka, ngayon po ay punuan mo na. Punuan mo na, ha? Sa ating pong mga bisita, kayo po ay nakausap na ng masinsinan ng ating pong trio tagapayo. At sana nga po ay makatulong sa inyo ang naging counseling na ginawa po nila. Ganun pa man, meron pong mensahe pa rin. Si Attorney Acosta, unahin ko lamang po. Kay Gladys,
Sa murang gulang, hindi mo nadama ang pagmamahal ng isang ina at lalong higit ng isang ama. Subalit alalahanin mo, Gladys, na sa mundong ito hindi tayo makakapamili kung sino ang ating magiging magulang. At kung sa mga karanasang mapapait na naranasan natin sa pagkukulang ng ating mga magulang, tayo'y masusuklam sa kanila, parang ang kinasusuklaman na natin ay ang Panginoon na siyang nagkaloob ng ating mga magulang. Kaya't hindi sapat yung naging pagkukulang ng mga magulang mo, lalong higit ng iyong ina, si Nympha, upang sa gayon ay makulong ka sa damdamin ng galit at puot sa Kanya. Sabi mo kanina, ayaw mo maging plastic, no? Sabi ko naman sa iyo kanina, isipin mo ang isang plastic container, meron ding bukasan. So buksan mo ngayon ang plastic mong puso at naway magkaroon ng puwang ang nais ng iyong ina na pagmamahal na nais niyang idulot sa iyo, ibigay sa iyo, maging ng iyong mga kapatid. Maraming pong salamat, Attorney Benedicto Acosta Jr. Dr. Camille? Alam niyo, base sa statistics po ng itong 2009, meron pong 100,000 bata araw-araw na inaabandona ng kanilang nanay. Alam niyo, Aling Nympha, sana tinutukan niyo po kung ano po ang pwede talagang kaagad na mabibigyan niyo ng kumbaga sa first aid na lunas. Kung kayo ho ay dumating ngayon dito ng mga 1 taon pa lang at mag-iisang taon pa lang, sana ho na ipasok nyo kagad sa eskwelahan ng mga bata. Dahil malaki pong bagay na makita ng inyong mga anak na talagang inaasistihan nyo po yung kanilang pangangailangan na makatapos ng pag-aaral. Mahirap din po para sa isang bata na katulad ni Gladys na talagang sabihin na natin with open arms tatanggapin kayo. Kasi ho, ang hirap-hirap po na makikita na isang bata na pagdating nyo, kayo'y umalis ng 1, bumalik kayo ng 5. Kaya nyo ba kami iniwanan dahil hindi kami katanggap-tanggap sa inyo at hindi kami karapat-dapat sa pagmamahal nyo at naghanap pa kayo ng asawa at nag-anak pa dahil hindi kami karapat-dapat sa pagmamahal na yon? Masakit po para sa isang bata na talagang iisipin yon at hindi ho nyo nabibigyan ng kasagutan. Sana maintindihan nyo, hindi ho kailangan ng salita. Kayo ho magbigay ng paraan kung paano nyo maipapakita sa kanya yung pagmamahal na yon. Maraming pong salamat, Dr. Camille. Aling Nympha, di ba kapag may isang nagmamahal sa iyo na nagbibigay ng regalo, kahit mamurahin lang, kahit simple lang, ay binibigyan mo ng halaga, tinatago mo, inaalagaan mo yung regalong yon, di ba? Sa pagkakataon na ito, binigyan ka ng Panginoon ng isang napakagandang regalo. Ano yon? Yung mga anak mo. Pero sa buhay mo ay iniwan mo ang regalo ng Diyos. Hindi mabigat na dahilan ang iyong rason na iniwan mo ang iyong mga anak dahil lamang sa trabaho. Napakahalaga po ang pagmamahal sa mga anak. Napakahalaga po ang pagbuo ng isang pamilya nagmamahalan. Kaya nang ikaw ay bumalik, binigyan ka ng pagkakataon, mapalapit sa kanila, ano ang reaksyon nila? Siyempre, dahil deprived sila, dahil wala silang naranasang pagmamahal mula sa iyo nung sila'y lumaki, kaya ganoon ang kanilang attitude, ang reaksyon sa iyo. Kaya po, dapat ang stand mo ay no retreat, no surrender. Suyuin mo uli ang iyong anak at humiling ka ng tawad. Dublihin mo pa ang pagkukulang mo, ibuhos mo ang pagmamahal sa kanila. At di naman kay Gladys, alam natin ang Panginoon ay bibigay ng pangalawang pagkakataon because God is a God of second chance. Now is the chance na kayo'y mabuo muli. Kinakailangang bagong buhay naman ang sumibol sa inyong mag-ina. Maraming pong salamat, Reverend Sonny Merida. Aling Nympha, Gladys, alam nyo, nangyari na yung nangyari. Malungkot, masakit ang pinagdaanan ninyo, pero hangad po namin dito sa face-to-face na talagang mabuksan ang inyong mga isipan at ang inyong puso po para sa kapatawaran.
Gladys, nauunawaan namin na masakit ang lahat ng ito para sa'yo. Mahirap. Pero ako, kung tatanungin mo ako, Gladys, ipapanalangin ko na maging bukas ang puso mo at isipan mo sa pagpapatawad sa iyong nanay. Dahil nangyari na ang lahat ng yon, ang mahalaga ay yung magkasama kayo ng nanay mo. Sana, Gladys, bigyan mo ng pagkakataon ng mama mo na mahalin ka. At bigyan mo rin siya ng pagkakataon na magkasama kayo. Aling Nympha, marahil ito na ho talaga ang pagkakataon na sabihin ninyo lahat po ng gusto ninyong sabihin kay Gladys sa lahat po ng naging pagkukulang ninyo. Anak, sana mapatawad mo ako sa pagkukulang ko sa'yo. Yan mo. Kung sa sunod taon gusto mag-aral ka. Basta iwasan mo lang yung mga barkada mo. Yun lang naman hiningi ko sa'yo, di ba? Umiwas ka sa barkada. Ha? Gladys, meron ka pang gustong sabihin ko sa nanay mo? Isa lang nasabihin ko, mahalin mo ako bilang anak mo. Marap mo sa akin, anak mo ko. Mahal kita, anak kita eh. Aminin na po tayo, mga kapatid. Sa kwento po ng mag-inang sina Gladys at Aling Nympha, napakaraming aral na naman po tayong natutunan. Mga kapatid, kahit ano pong pagkakamali na nagawa ng ating ina, wala po tayong karapatan na saktan sila dahil utang po natin sa kanila ang ating buhay. Masakit po ang maiwan ng magulang, subalit isipin sana natin na may mga dahilan po kung bakit ito nangyari. At kung sakali pong sila ay bumalik, sana po matuto tayong magpasalamat dahil muli po natin silang makakapiling. Kaysa po ipadarama natin sa kanila ang ating pong mga hinanakit, galit at puot. Para po sa mga magulang, sana'y maging isang malaking leksyon po ang natunghayan nating kwento na sa oras po na tayo ay maging ina at nagluwal po ng ating anak, napaka-importante po talaga na paglaanan po natin ng panahon at pagmamahal ang ating mga anak. Para naman po sa mga anak na nawalay po sa kanilang mga magulang, sana po bigyan natin sila ng mas malawak na pangunawa at matuto po tayong magpatawad. Tandaan po sana natin, walang suwail na anak ang pinagpapala po. Sana po mahalin natin ang ating mga magulang. Maraming salamat po at sinamahan niyo kami ng isang oras. Salamat din po sa aking co-host na si Hans Martel. Sa Dance Squad, kina B1 at B2. Sa ating pong mahal na trio tagapayo, ang ating pong sausawero at sausawera, at sa ating pong mga bisitang sina Aling Nympha, Ate Risa, Ate Lea, at Gladys, ganun din po kay Ferdy. Maraming salamat po. Naway kahit paano'y nakatulong po kami upang ang sugat na tumanim po sa inyong mga puso ay pagharian po ng pagtanggap at pagmamahal. At sa atin naman po mga manonood, sana po ay isama nyo sa inyong New Year's resolution ang aral po na inyo pong natutunan ngayong umaga. Maraming salamat po. Ako po ulit ang inyong Siyang Ami na lagi nagpapaalala, ang problema pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face to face. Para po sa inyo to, mga kapatid. Gaano katotoo na binato mo ng rice cooker ang biyenan mo?